Magandang umaga po sa ating lahat, mga paalala sa mga maninimba. Palagiang isuot ng tama ang face mask, nakatakip sa ilong at bibig. Panatiliin ito sa buong pagdiriwang ng misa. Gayun din naman bago at pagkatapos ng misa. Pumupo sa tamang upuan, sa tapat lamang ng katagan marito. Sa pagtanggap ng komunyon, kayo po ay pupuntahan na lamang. Kung tatanggapin ng banal na komunyon, iminumungkahi na hubarin ng face mask sa tamang paraan. Sa mga ear loops, ito hubarin at hindi mula sa pagtakip sa ilong at bibig. Ito'y mabisang paraan upang maiwasan ang posibleng pagkahawa sa virus. Suot agad ang face mask pag natanggap ng banal na komunyon sa bibig. Ialay po natin sa ating intensyon at panalangin ng mga sumusunod. Thanksgiving Mass and personal intention offered by Cadawas and Belmonte family. Thanksgiving Mass by Odimar and Mariel family. Analita and Omar Casido and family. Lala and Mel Mendoza and family. Thanksgiving and birthday blessings of Ana Victoria Ramos. Thanksgiving Roque family, Thomas family. Para sa karangalan ni San Jose at salamat ng mga taga Del Pilar, Roque Valdelion and family, Mr. and Mrs. Judith and Julie Macalalag Jr. and family, Pedro Bague and family, Mr. and Mrs. Nena and Carlo Cagastian and family, Mr. and Mrs. Ernesto and Nene Baises and family, Mrs. Eliza Cagendahan and family, Mr. and Mrs. Virgilio and Pat Kahumban and family, Imelda Sebastian, Christian Valdelion, Eric Tiart, 60th birthday of Adora Cadawas. Thanksgiving Mass of Cadawas de la Cruz Galapok family, birthday of Melba and Louis Arroyo, John Robert Cadawas, Piro Sandy James Caraan, Redel de la Cruz, Jennifer Marfal, healing in personal intention Diego Cadas and family, Franz Lori Agbada and family. Thanksgiving for the 50th wedding anniversary of Mario and Cletilde Pagkagandahan, wedding anniversary of Jose Jr. and Matilde Magno, special intentions karangalan ng Sacred Heart of Jesus, Alin ng Baracas and Labdor family, and for the repose of the souls of the following: Jansen Alvin Rojas Ang, Felipe Kiratman, Agnes Mateo, Ronaldo Mateo, Emerita Reyes, Angelina Cadawas, Nicanor Cadawas, Gerardo Cadawas, Fe Abion, Nagtala Akupan, Gino Delgado, Marcelo Cadawas, Juanito Cadawas, Nora Cadawas, Odi Madrigal, Virgilio Amparo and Binya, Isaías and William Afuro, Ernesto Pagalanan, Bonifacio, Natalia, Franco, Mar, Roque, Sonia, Agkawili, Sosimo Baldalion, Hil Anayas, Sebio Agandahan, Virginia Bague, Mar Roque, Tidi Thomas, Miranda Thomas, Thomas Asiado, Domingo Asiado, Virginia Agbada, Reynaldo Agbada, Ronaldo Agrabia, Artemis Eusebio, Wayna Acantilado, Lucia and Marino Cadawas, Francisco and Cletilde Ramos, Amado, Edgar and Benjamin Ramos, Pepito de la Cruz, Jerry Punzalan, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Simulan natin ang banal na pagdiriwang.
Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tuntugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Tomas, at kasabay po nitong ating pagdiriwang ay ang sakramento ng binyag para sa ating mga kapatid na magiging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. At ganoon din, isinasagawa natin ang street mass na ito upang patuloy na ipadama sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kapatawaran, lalo tigit ang kanyang pagtanggap sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak. At ngayon ay ating dasalin ang papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami muli mong isinisilang sa salitang nagbibigay buhay. Ipagkaloob mong ang mga tumatanggap nito ng taos-puso ay maging matapat sa katotohanan upang makapamunga ng sagana sa pamumuhay bilang magkakapatid na nagmamahalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din isa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kayong may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Aleluya, aleluya, mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pakos sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapitbahay po natin na nasa kanya-kanyang mga tahanan. Batiin niyo nga muna ang inyong mga katabi. Nalinis niyo na bang magsimba? This coming Sunday, meron na po tayong misa ng mga schedule po para sa ating mga banal na pagdiriwang. Meron ako nakita mga kapatid sa isang post sa social media. Ang sabi doon, 3 buwan ang nasayang dahil dulot nitong pandemyang ito at 3 buwan o mahigit pa muli ang masasayang. Marahil para sa ating mga kapatid, itong nagdaang buwan na ito, dulot ng pandemyang ito, napaka-grabe ang epekto para sa atin at may tuturing marahil na talagang napakaraming panghihinayang, napakaraming mga nasayang. Pero alam niyo po, sa ating Panginoon, pinapaalala niya, pagdating sa Diyos, walang salitang sayang. Sapagkat tunay, marahil sinasabi ng isang kasabihan, daig ng isang karanasang napagnilayan, ang 1,000 karanasan. Daig ang 1,000 karanasan ng isang karanasan lamang na napagnilayan. Maraming nasayang ang kabuhayan, walang kita, walang trabaho. Pero sa kabilang banda, nadulot marahil nitong pandemyang ito, ipinakita sa atin ng Diyos kung ano ang higit na mahalaga sa ating buhay. Kaya hindi maituturing na sayang kung ngayong pandemyang ito ay mas napalapit tayo sa ating kanya-kanyang pamilya. Kung sa pandemyang ito, sa kabila ng kahirapan at mga maituturing na sayang sa ating buhay, ay mas lalo tayong napalapit at tumatawag sa ating Panginoon. Kung sa pandemyang ito, itong nagdaang 3 buwan at marahil yung mga ilang buwan pa na ating magiging karanasan, hindi masasayang kung naunawaan natin at naramdaman na ang Diyos ay nasa kanya-kanya rin palang tahanan. At marahil mga kapatid, kaya po natin ipinagdiriwang itong si Santo Tomas na marahil para bang nakakaawa. Bakit? Sapagkat siya'y nakilala na as Doubting Thomas. Na sa kanyang pagiging apostol, sa liga ng ating pananampalataya, mas nakilala siya sa kanyang pagdududa sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang karanasan ni Santo Tomas ay ating din pong karanasan. At marami sa atin mga kapatid, marahil sasabihin, to see is to believe. Mas naniniwala tayo kapag ating tunay na nakikita. Pero mga kapatid, sa ating pagdiriwang na ito, sinabi ng ating Panginoong Jesus, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. At itong sayang na panahon na marahil itinuturing natin sa ating Panginoon, kung tayo man ay puno ng mga pagdududa, nasaan nga ba ang Panginoon itong panahon ng pandemya? Ang Diyos ba ay natutulog itong
pandemyang ito? Ang Diyos ba ay malayo sa ating piling sa mga panahon ng pandemyang ito? Hindi po. Pinapakita mula sa ating pagdududa, ito yung tunay na dapat magdala sa atin na palalimin pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Okay lang naman magtanong kung ito ang magtutulak sa atin upang mas lalong kilalanin ang Diyos. Okay lang magduda kung ito ay hindi sa ating magdadala upang mawalan ng pag-asa. Okay lang maghanap kung tunay nating masusumpungan na ang Diyos ay nakikibahagi, nakikiramay at nakikilakbay sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong kapistahan ni Santo Tomas, kasabay po ng ating pagdiriwang ang mga kapatid nating sanggol na bibinyagan sa pagdiriwang na ito na tinatawag na ritual mass, na kung saan bagamat may pandemya sa gitna ng epidemyang ito ay patuloy na ipinararamdam ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay kabahagi ng Kanyang kaharian, katulad ng nabasa sa unang pagbasa, na ang mga bagong bibinyagan na ito ay tila ba wine-welcome natin ng mga kapwa nating kapatid kay Kristo. Kasi sa sakramento ng binyag, ipinapaalala mulit-muli sa atin kung ano ba ang pinakaunang sakramento, ang pinakamahalaga na dapat tanggapin ng isang tao tungo sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang na ito, kung tayo man ay mayroong mga pag-aalinlangan o pagdududa sa kabila ng mga problema na ating patuloy na kinakaharap sa mga pagsubok sa ating buhay araw-araw, okay lang magduda kung ito ang magdadala sa pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Okay lang magtanong kung ito ang lalong maglalapit sa atin upang kilalanin si Kristo sa ating buhay. Okay lang maghanap kung ating talagang masusumpungan na ang Diyos ay patuloy na nananahan hindi lamang sa ating simbahan, kundi sa bawat tahanan na pamilya na ating kinabibilangan. From our doubts to our faith. Mula sa ating mga pagdududa tungo sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Ngayon po ay ang ating isasagawa ang pagbibinyag. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na magulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya, tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda ng inyong pananagutan sa paghubog ng inyong anak ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo binyagan na tatalikuran ng lahat ng kasamaan at kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang gawain? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Ngayon naman ay ang ating pagpapahayag ng pananampalataya at inaaniyahan po ang lahat bilang pagsasariwa rin sa ating tinanggap na sakramento ng binyag. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan at muling pagkabuhay ng mga namatay sa buhay na walang hanggan? Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Talaga bang bukal sa inyong loob na ang mga batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Ama naming lumikha, halina at basbasan ang
ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria Cesari, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Gabriela, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento na nagbibigay ng iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, pagdapatin mo kami bilang mga magulang, ninong at ninang ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Ininunuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating dasalin ngayon ang Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, sama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Kaya din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilungin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, panalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo po kami. San Roque, panalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay.
Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maya-alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan, kami muli mong isinisila sa iyong pinadudulog sa iyong hapag na may pagkain, inumin, nakahanda, ay buksan mo ang bulwagan ng iyong hapunan upang kami mapabilang sa hanay ng mga banal at iyong mga kasambahay na nagdiriwang ng maligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nabubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Maria Cesari, Corina Gabriela, ang mga bagong kaanib ng iyong angkan, bunga ng binyag upang kanilang kusang masundan ang iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. San Jose ng kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni Santo Tomas at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambayanan ng Diyos, ating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, di dapat magpatuloy sa iyo, kung sa isang salita mo lamang, igagaling na ako. Ang katawan ni Kristo
Tayo nga ay mga anak ng Amang Diyos nating lahat, ngunit di pa nalalantad ang kadakilaang ganap na sa ating iginawad. Gusto tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinahayag namin sa pagdiriwang na ito ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mo. Ipagkaloob mo ang bunga nito ay may pahayag namin sa aming pamumuhay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yan po ay ating darasalin ang spiritual communion para sa ating mga kapatid na nakabahagi sa kanilang tahanan sa banal na pagdiriwang nito. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At naway pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang misa ay alay na, taglayin ninyo ang kapayapaan at kaligayahan ni Kristo. Salamat sa Diyos.